May mga pagkain pa ring bawal sa Islam bukod sa baboy. Ang mga ito ay tinatawag na haram sa Islam, na nangangahulugang ipinagbabawal. Narito ang ilan sa mga pagkain haram. Isa, dugo. Ang pagkain ng dugo ay ipinagbabawal sa Islam. Ito ay itinuturing na marumi at hindi nakakabuti sa kalusugan. Dalawa, patay na hayop. Ang pagkain ng patay na hayop na hindi pinatay ayon sa mga patakaran ng Islam ay ipinagbabawal. Ito ay dahil sa panganib na magkaroon ng sakit mula sa mga mikrobyo na maaaring naroroon sa patay na hayop. Tatlo, alkohol at nakalalasing na gamot. Ang pag-inom ng alak at iba pang nakalalasing na gamot ay ipinagbabawal sa Islam. Ito ay dahil sa mga negatibong epekto nito sa katawan at isipan. Apat, hayop na hindi pinatay ayon sa Islam. Ang pagkain ng karne ng hayop na hindi pinatay ayon sa mga patakaran ng Islam ay ipinagbabawal. Ang tamang paraan ng pagpatay ng hayop sa Islam ay tinatawag na dhabiha. 5. Karne ng mga hayop na may pangil. Ang pagkain ng karne ng mga hayop na may pangil, tulad ng leon, tigre, at lobo, ay ipinagbabawal sa Islam. Ito ay dahil sa posibilidad na ang mga hayop na ito ay kumakain ng ibang hayop o patay na hayop. 6. Ibon na may kuko. Ang pagkain ng karne ng mga ibon na may kuko, tulad ng agila at lawin, ay ipinagbabawal sa Islam. Ito ay dahil sa posibilidad na ang mga ibon na ito ay kumakain ng ibang hayop o patay na hayop. 7. Mga insekto. Ang pagkain ng mga insekto ay ipinagbabawal sa Islam, maliban sa tipaklong. 8. Mga reptilya. Ang pagkain ng mga reptilya ay ipinagbabawal sa Islam, maliban sa isda. 9. Mga pagkaing nakakontamina. Ang pagkain ng mga pagkaing nakakontamina ng mga sangkap na haram ay ipinagbabawal din. Halimbawa, ang pagkain na nakakontamina ng baboy o alak ay hindi na maituturing na halal. Ang mga pagbabawal na ito ay batay sa Quran at sa mga aral ni Propeta Muhammad. Ang mga ito ay naglalayong protektahan ang kalusugan at espiritual na kalinisan ng mga Muslim. Bakit ipinagbabawal ang baboy sa Islam? Ang pagbabawal ng pagkain ng baboy sa mga Muslim ay batay sa direktang utos ng Quran at mga aral ni Propeta Muhammad na sinusuportahan ng mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa panganib nito sa kalusugan. Narito ang mga pangunahing dahilan. Isa, relihiyosong batayan sa Quran. Ayon sa Quran, ang baboy ay kabilang sa mga haram na pagkain. Ilan sa mga talata na nagpapatunay nito? Surah Al-Baqarah, ipinagbawal niya lamang sa inyo ang patay na hayop, dugo, karne ng baboy, at anumang kinain ng walang pagbanggit sa ngalan ni Allah. Surah Al-Maidah, binanggit ang baboy bilang imarumi at hindi angkop sa mga mananampalataya. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng pagsunod sa kalooban ni Allah bilang pagsubok sa pananampalataya. 2. Panganib sa kalusugan. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nag-ugnay sa baboy sa mga sakit. Parasito at bakterya. Ang baboy ay madalas na nagdadala ng tapeworm na maaaring maging sanhi ng mga komplikasyon sa utak at bituka. Mataas na kolesterol. Ang taba ng baboy ay naglalaman ng mas mataas na kolesterol kaysa sa ibang karne na nagdudulot ng sakit sa puso at alta presyon. Cancer. Ayon sa pananaliksik, ang pagkain ng baboy ay iniugnay sa pagtaas ng risk ng colon cancer at iba pang cancer. 3. Pagkakakilanlang espiritual at moral. Ang baboy ay itinuturing na marumi dahil sa ugali nito na kumain ng dumi, patay na hayop at maging sariling supling. Ayon kay Imam Muhammad Abdu, ang pag-inom ng baboy ay maaaring magpahina ng gira sa tao. 4. Pag-iingat sa lipunan. Kahit sa mga bansang Muslim na nagpapahintulot ng pagbebenta ng baboy, mahigpit itong ikinukulong sa hiwalay na lugar sa grocery o restaurant upang maiwasan ang kontaminasyon sa ibang pagkain. Konklusyon. Ang pagbabawal sa baboy ay hindi lamang isang relihiyosong alituntunin, kundi isang pangkalusugan at moral na gabay. Habang ang ilan ay maaaring magtaltalan gamit ang modernong pagluluto, nananatiling matatag ang batas ng Islam bilang proteksyon sa tao mula sa mga nakakapinsalang epekto nito.